Hello, Katden lovers and Katden followers! Narito na ang pinaka-latest updates patungkol kay Kathryn and Alden Richards. Abay, mukhang masaya ang magiging Pasko ng Katden. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magsimula sa ating updates for today's video, gusto ko lang po kayong pasalamatan for your support at sa palagian po ninyong panonood, no? For year 2024 ay magkakasama tayo for almost how many months tayong nag-abang dito kay Kathryn at Alden Richards, and allow me to greet you a advance Merry Christmas. And of course, ito na pag-usapan natin dahil si Joros Gamboa po ay nagpa-unlock ng isang interview kung saan marami rin siya mga revelation sinabi. He said that third wheel pa rin si Joros Gamboa kina Kathryn Bernardo at Alden Richards hanggang sa pagkain. Ibinahagi ni Joros sa kanyang Instagram reel ang isang video kasama sina Kathryn at Alden habang ini-enjoy ang wine at steak. Dumating yung bill, sabi niya, sino kaya magbabayad? Patungkol ni Joros sa tila pagtuturoan at pag-iwas silang tatlo kung sino ang bubunot ng pambayad. Samantalang kapansin-pansin naman ang pagiging magkatabi ni Kathryn at Alden, kaya nagmukhang third wheel si Joros. Kinaaliwan naman ng netizen ang video, si source of income ba? Comment ng isang netizen na pinatutungkulan ay si Alden dahil ito ang description sa kanya ni Kat sa isang interview sa kanila. Source of joy naman daw si Kat para kay Alden. I love this friendship, sabi niya. Joros seems like good company and a friends for these two lovebirds. Sana all, say naman ng isa pa. Magkakasama ang tatlo sa pelikulang Hello Love Goodbye at Hello Love Again sa direksyon ni Direk Cathy Garcia Sampana. So sa mga videos na inilalabas ngayon ni Mr. Joros Gamboa, makikita natin talaga how he supported Kathryn and Alden Richards sa lahat ng mga lakad nila sa Canada. Kasi sila talaga yung original na magkakasama dun sa Hello Love Goodbye. Dahil karamihan sa mga cast, hindi na nila nakasama for dito sa part 2 na Hello Love Again. So, eto na, pag-usapan natin to kasi marami pong nagdi-DM, nagpi-PM at nagtatanong kung saan daw ba magpapasko si Mr. Alden. So sa 24 oras po ay na-interview si Alden Richards at sinabi niya na magpapasko siya sa Pinas at magbe-birthday siya sa US, no? So kinatuwan po ito ng ilang mga netizens sapagkat ito po ay nagkukumpirma na possible na magkakaroon ng masayang Pasko si Kathryn at Alden Richards together dahil si Alden Richards na rin mismo ang nag-confirm nito. Actually po, yearly, ganyan talaga yung schedule niya. Every year, sa Pilipinas siya nagpapasko kasi wala naman talaga kasing maihahalin tulad sa Pasko sa Pinas, sabi nga ng isang kanta, 'di ba? And of course, nandito kasi yung parang hinati niya yung sarili niya. And kung matatandaan po niyo or kung magtatanong kayo, possible na magkasama sila sa Christmas, possible po 'yan. Kasi according naman to Mr. Alden and Kathryn Bernardo sa kanilang interview, 'di ba? Tinanong po kasi nang pumunta sila ng US, parang sabi ni Kathryn, di sila makaikot dahil sa mga work, no? And sabi ni Kathryn, bibigyan niya daw ng oras kasi si Tisoy babalik ng US to celebrate his birthday. And yun yung pinanghahawakan nating lahat na either magkasama sila sa Pasko or magkasama sila sa bagong taon at sabay nilang sasalubungin ang year 2025. Kasi si Alden po talaga January 2 ang birthday niya at doon po talaga siya nagbe-birthday sa ibang bansa. And then pagpasok ng taong 2025 is pagtapos ng ilang araw na bakasyon niya after ng mga holidays ay babalik agad-agad yan sa Pilipinas. So ano kaya ang aabangan natin dito kay Kathryn Bernardo and Alden Richards this coming Christmas and this New Year at of course a special birthday ni Tisoy. Syempre hindi makikalimutan at hindi naman papayag ang isang Kathryn Bernardo na hindi niya ma-spend at hindi niya magawang special yung magiging birthday nga ni Tisoy dahil alam naman ni Kathryn kung gaano siya inalagaan at kung gaano po talaga siya minamahal nitong si Tisoy, 'di ba? So marami naman talaga nag-confirm niyan na talagang meron ng understanding yung dalawang ito. Pero syempre
sila pa rin talaga ang magde-decide kung kailan nila gustong i-announce or not at all, 'di ba? Parang Julia and Coco Martin lang ang peg. So hayaan na natin sila, ang importante is masaya yung kanilang relasyon. Kung ano man po yung estado ng kanilang relationship, magkaibigan ba sila, mag-best friend ba sila, magkarelasyon sila. Ang importante is maayos yung kanilang relasyon. And for that, narito naman ang ilan sa mga komento at reaction naman po ninyo patungkol naman sa ating latest update. So, magbabasa tayo at magkokomento tayo, no? Para nang maaabot ng ating makakaya. So, basahin natin ang unang komento mula po sa isang viewer with Miss Andrea Asirera. Sabi niya, ang nasa isip ko, gumagawa lang ng ingay ang kampo ni Daniel para mapag-usapan kasi malapit nang ipalabas ang serye niya. Kasi kung makikipag-usap siya kay Kat, bakit hindi pa dati, 'di ba? Ito naman po yung take ko with regards to that. Kung gusto, kasi nga ayaw siyang kausap ni Kat dati. 'Di ba? Parang masyado pang sariwa yung sakit na nararamdaman ni Catherine. And alam niyo po na malaki din talaga ang malaki din ang kinalabasan noon kasi nakikita natin that Kat is ready to face Daniel. Handa na siyang harapin si Daniel na kahulugan lang nito na hindi dahil binibigyan niya ng chance, but ang kahulugan nun is handa niya nang harapin yung dating nanakit sa kanya. At ibig sabihin nun, naka-move on na siya ng dire-diretso. Kasi kapag di pa naka-move on yan, hindi niya harapin yan. Sabi ni Miss Brenda Catindoy, pwede naman silang talk. Mas bad karma nga lalo si Summer pag ganun. Kasi mas lalong guilty yun, sa kabila ng lahat kinakausap pa din siya. Which is true, 'di ba? Sabi ni Hiroshi, haha, my goodness, kapag sinungaling ang tao, papanindigan niya ang kasinungalingan, wag lang mapahiya kasi pinapabango lang nila ang pangalan ni Summer. Wag Kat din fans kasi tagal na ang video. Mr. Eds, tagal na ang video na yon, which is true. Sabi ko naman sa inyo, 'di ba, na maaaring yun kasi ang pinagbatayan ng source ni Mr. OG Diaz, pero pinaninindigan niya na totoo talaga yung news niya na may ganong ganap, So anyways, na ipaliwanag naman natin sa inyo na kung totoo talagang may ganong kaganapan between Catherine and Daniel Padilla is wala namang masama dun, wala naman po tayong dapat ikabahala dun. Unang-una, katulad ng sinabi ko earlier, na kaya naganap yon dahil pinayagan mismo ni Miss Catherine dahil handa na siyang harapin, si Daniel na nagbigay ng sakit sa kanya. And sabi ni Miss Ana Coritana, tapos sa isang segment naman, kesyo nanliligaw din daw umano si Mayor ng Lucena. Hanggang ngayon, kasabay daw ng panunuyo ni Daniel. Grabe talaga mga chika, pero ako di bibitiw sa Kat din. Kahit sino po pwede manligaw kay Catherine. Pero syempre, isa lang talaga ang magwawagi. Matagal na kasing umuugong na news yan na tong si Mayor ng Lucena na nanligaw din po yan kay Sue Ramirez dati. Kay Kim Chu nanligaw din pero hindi pumasa. So hindi ko lang alam ngayon. Sabi ni Miss Elena Galgo, baka ang akala ni Daniel na kung bumalik si Catherine sa kanya, maging superstar silang dalawa. Hoy, malabo. Kasi baka mag-downfall si Kat at maraming magagalit kay Kat at kay Daniel. Walang Kat din, Katniel na lang at baka wala nang mag-endorso kay Kat. Maraming pera na si Catherine. Kung wala siyang endorsement, baka iwanan siya ni Daniel ulit. Magtatandang babae na lang si Catherine. Very true, 'di ba? Superstar kasi na maituturing itong si Catherine at si Alden Richards, diba? Kung baka parang nasa kama ka na, lilipat ka pa ba sa banig? Sabi ni Miss Glorioso Silvano, si Kat matalino yon, kaya wag natin pangunahan at hindi ako naniniwala na 34 mag-aasawa na si Kat. 2025 lang, baka magulat tayo, maniwala kayo sa akin, malakas ang radar ko na mangyayari yon. At ito naman si OG, hindi tuloy maliwanag na maka-Daniel. Yan kasi kung isipin niyang mabuti, hindi siya dapat i-isyong yun dahil imposibleng mangyari yun. Tiyak ako sa sobrang sakit na ginawa ni Daniel sa kanya, hay naku, ipusta kung kaluluwa ko kay Lord. Nagkapustahan na talaga dito po, nagkapustahan na dito sa comment section. Thank you, Ma'am Shi. And sabi ni Ma'am Shi Carmi Marcelo, ulit-ulit tapos na yan at lumang issue na yan, move on na, nasa Thailand na yung dalawa at nagre-relax. Yung bulaklak itinapon na lang, very true, diba? Pero kasi itong si Mr. OG kasi pinapagulo niya
po yung isip ng mga Kat Den. Pero kung talagang kayo po ay talagang Kat Den fan since day one, kahit anong issue po ang dumating, hindi kayo mawi-wave. Sabi ni Miss Rowena Santos, correct, hayaan nyo si Catherine mag-decide if anong gusto niyang gawin sa buhay niya. Very true. And sabi ni Ma'am si Gloria Parmaza, alam nyo, nakakaya kay Alden Richards. Huwag nyo nang pag-usapan si Daniel Padilla. Nakakaya na kay Alden. Gusto na ni Catherine si Alden. And sabi ni Ma'am si Ben Lamangan, Mamang OG, kahit nagmatigasan ka, old video na pinagkakalat mo, di naman yan ang resibo ng Christmas party na sinasabi mo, heist. Sabi ni Mr. OG Diaz, idininay niya na yun daw yung video na tinutukoy nila na pumasok si Daniel kasi nangyari daw yun sa ibang bansa. Sinabi naman po niya yun sa vlog niya. Pero pinaninindigan niya na totoo yung kanyang nasagap na source. Ang akin lang po, kung totoo yun, wala ka naman dun sa venue eh. 'Di ba? Bakit mo si pinapanindigan na totoo nga? Tapos may nagchuchu pa sa kanya na totoo daw yon. Sino daw ang source niya? Sabi ni Miss Virginia Creager, mga ito di makamove on, tapos na sila pero di pa sila natatapos. Okay na si Catherine, kumita lang sila sa YouTube, yan ang content nila para lang may masabi. Grabe. Sabi ni Miss Elena Galgo, kaya ayaw ko na yung si OG, basta lang siya may content at maka Daniel yan si OG. Kaya ini-ignore ni Kat yan dahil bastos at hindi nire-respeto niya ang mama at papa ni Catherine. Naman yung kanyang opinion patungkol dito, ano. And sa tingin ko po kasi parang binabalita to ni Sir OG Diaz. Unang-una syempre para mapag-usapan nga naman itong si Mr. Daniel Padilla na ipapalabas nila yung images na parang nagsorry na si Daniel, he feels sorry, para ano siya, para malinis yung pangalan niya sa publiko dahil meron siyang project. Sabi ni Jace Reg Aguilar, tama ka naman Ma'am Dars, naka-move on ng idol Kat kasi kung hindi siya makakaharap si Daniel at masaya na si Kat kay Alden at makagagawa niya lahat ng gusto niya sa piling ni Alden, magawa niya matawagan ng husto, walang limitasyon. Kita mo ang totoong idol na si Catherine Bernardo. Ayan. So, nag-agree naman siya sa sinabi ko, diba? Thank you, Ma'am Chi. And sabi ni Miss Lolet Lumines, Miss Dar, since walang nakakaalam kung anong pinag-usapan ni Kat at Daniel, then we should leave it. And kung totoo man, I believe Kat will not have the guts na makipag-usap kay Daniel, kundi siya secured. For instance, in the contents of Kat's contracts na no project silang dalawa. Also believe Alden's trust Kat so much na walang maging issue sa kanilang dalawa kung may dialogue man na nangyari na pinipilit ni OG. Basta let's also have trust in Kat din. Makaraos din sila with all the bashing. The more they are being blessed, Merry Christmas everyone. Tama naman, 'di ba? Wala naman talagang nakakaalam kung anong pinag-usapan nila kung totoong nangyari talaga yon. Pero katulad po ng sinabi natin na secured natin yung ating trust dito po kay Miss Catherine at Alden Richards. So magkatuluyan man sila at hindi, ang importante sinuportahan natin sila and we are on the right person or people or actors and actresses na sinusuportahan because they are really both good person, 'di ba? Mabubuting tao sila at wala silang tinapakan at wala silang sinaktan at lalong-lalo na wala silang nilokong tao. Yun naman po yung pinaka-importante sa lahat eh. So bilang isang Kat Den fans, that we should always respect what Catherine and Alden Richards decision if they wanted to keep secret dun sa kanilang relationship. Let's respect to that, 'di ba? Kung yun talaga yung setup nila, kung yun talaga yung understanding nila, wala tayong magagawa, hindi natin sila pwedeng i-force na sabihin 'yan. Kung gusto talaga nilang i-keep lang sa sarili nila, 'di ba? And of course, sabi ni Miss Ri Beach, yung picture maigsi pa bang sikat, luma na yung photo at kahit mag-usap sila for clarification nilang about moving on at sikat mismo nagsabi na if ilang beses binigyan ng chance ang pagkakamali ay no more second chance na basta Kat Den is fire right now. So yun naman yung kanyang komento with regards to this.
talagang kung si Mr. OG Diaz ay naninindigan na totoo yung kanyang binalita, naninindigan din po ang mga Katden fans na hindi totoo yung mga bagay na yon. So, yun po yung opinion ng lahat, no? Sabi ni Miss Annabel Garde, tama ka Miss Dars, sikat lang ang makapagde-decide kung makakabalikan pa ni X. Siguro kung totoo man yung pinapasok niya at nagkausap sila ni X, siguro for the closure kasi maliit lang ang mundo ng showbiz at same network lang sila. Kahit na sabihing pinagbabawalan si X na lumapit kay Kat, may time talaga na magkakasalubong sila at di may iwasan yon. For the better, i-close na nila yung case nila, which is true, 'di ba? Naliit lang kasi dahil same network sila, may mga chances na talagang magkikita silang dalawa. Kaysa naman mag-isnaban sila, 'di ba? Ang gawin nila, magkasundo na lang silang dalawa. Pero, kailangan pa rin sundin yung nakatala doon po sa kanilang kontrata na restricted nga si Daniel na makatrabaho si Catherine. Dahil, according din si Mr. OG Diaz, sinabi niya na hindi nga daw pinagdidikit at hindi daw sila talagang gumawa ng paraan ng ABS-CBN na hindi sila magkaroon ng sariling prod that time. Yun po yung kasi nakalagay sa contract ni Miss Catherine Bernardo. So, magkasalubong sila, di may iwasan yon, 'di ba? So, ano na lang, let's trust them together. Sabi ni Miss Rex Lage, hello Miss Dards. Yes, true. Sabi nga ni Alden, forgive them, move on. God bless everyone. Salamat Miss Dar. And Miss Kat din, after that, pag-uusap, mas lalong naging sweet si Alden at Kat. Meaning, baka pinag-uusapan nila yung clear up sa lahat ng bagay at pagpapalaya ng tuluyan sa isa't isa. Which is possible din po na ganyan nga if talagang nangyari to, 'di ba? So, ano lang, wag na masyado mag-overthink sa mga ganitong bagay. Let's trust Catherine and Alden Richards. I know na hindi pa naman natatapos doon, no? Pagkatapos ng movie, wala na. Kasi yung sinasabi ng ilang mga manghuhula na mas nagtitiwala tayo dito po sa mga nakikita natin at mga ebidensyang naglalabasan patungkol kay Catherine at Alden Richards. And sabi ni Miss Marilu, it means naghil na ang puso niya. I do admire her. I hope one day her and Alden will start dating for good. Ako ang kinikilig sa kanilang dalawa. O diba? Sabi ni Miss Ana Coritana, Kat din, umami na kayo para matapos na to. Baka masiraan na kami ng bait, please. O diba? Masiraan na ng bait si Mamshi. But anyways, so, well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dareds TV. And also, I have my TikTok account, which is Dareds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!